Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey Borbon at sa video na ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay sa katarungang pambarangay. Ito po yung consequences ng hindi pagsunod sa barangay conciliation. Alam niyo po ba na madaming mga kaso ang agad na nadidismiss ng korte? Hindi dahil mahina ang ebidensya, kundi dahil lang sa hindi dumaan sa barangay. Yes po, ganoon kaseryoso yan. Kaya kung ayaw niyong magsayang ng oras, pera at effort, siguraduhin niyo po na mapapanood mo ang video ito hanggang sa dulo. Ngayon mga kabarangay, bago po tayo pumunta sa consequences, linawin po muna natin ito. Ano ba ang barangay conciliation? Ang barangay conciliation ay bahagi ng katarungang pambarangay kung saan ang mga nag-aaway na partido ay inaanyayahan na mag-usap at magkaayos sa barangay pa lamang para hindi na umabot sa korte. Layunin nito, una, mapabilis ang resolusyon ng alitan. Pangalawa, mabawasan ang mga kasong isinasampa sa korte. At pangatlo, mapanatili ang magandang samahan sa komunidad. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng kaso ay required na dumaan dito. Siyempre, may mga exceptions, pero kung ang kaso mo ay sako ng katarungang pambarangay at dumiretso ka agad sa korte, diyan magsisimula ang iyong problema. Ngayon, pag-usapan na po natin dito yung pinaka-importante. Ano ang mangyayari kung hindi ka dumaan sa barangay? Una, maaaring madismiss ng korte ang kaso mo. Yes po, kasi kahit gaano kalakas ang kaso mo, kung hindi ka sumusunod sa proseso, pwedeng sabihin ng korte, balik ka muna sa barangay. At ang dismissal na ito ay tinatawag na dismissed without prejudice. Ibig sabihin, pwede mo ulit itong i-file sa korte, pero kailangan mo munang dumaan sa tamang proseso. Pangalawa, pwedeng i-refer ng korte ang kaso pabalik sa barangay motu proprio. Ang ibig pong sabihin ng motu proprio ay kusa itong gagawin ng korte, even without request ng magkabilang partido. Parang sa simpleng salita, parang sinabi ng korte na hindi pa ito para sa amin. Doon muna kayo umunta sa barangay. Ngayon, pag-usapan po natin ang isang mahalagang dokumento. Ito po ay nasabi ko na dati, yung Certificate to File Action o CFA. Ano ito? Ito po ay isang certificate na ini-issue ng punong barangay o lupon secretary o maging ng pangkat tagapagkasundo na nagsasabing hindi nagkaroon ng kasunduan sa barangay kaya pwede na kayong mag-file ng kaso sa korte. Pero ito po yung pinaka-crucial na punto. Ang CFA ay isang jurisdictional requirement. Ano ang ibig sabihin nito mga kabarangay? Ang ibig sabihin, kung wala ka pang CFA, walang kapangyarihan ang korte na dinggin ang kaso mo. Pangalawa, hindi pa valid ang pagpa-file ng kaso. Sa madaling salita, hindi pa handa ang kaso mo
sa korte. Isipin niyo po ito mga kabarangay. Parang nag-a-apply ka ng trabaho pero wala kang requirement. Kahit gaano ka kagaling, hindi ka pa rin tatanggapin. Ganun din sa korte. Ano naman ngayon ang epekto nito sa ordinaryong tao? Sayang ang oras. Babalik ka ulit sa umpisa. Sayang ang pera. Bayad na sa filing fees, pamasahe, abogado. Lahat yan pwedeng ulitin. Emotional stress. Imbis na maayos agad, lalong tumatagal ang problema. At mas malala, kung malapit nang mag-prescribe ang kaso mo, ibig sabihin, malapit nang mawalan ng karapatan mag-file. Pwede kang maubusan ng oras dahil sa maling proseso. Yan pong prescriptive period. Madami na po akong videos niyan dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kaya po, tandaan natin mga kabarangay, kung ang kaso ay sakop ng Katarungang Pambarangay, dumaan muna sa barangay. Siguraduhin makakakuha ng Certificate to File Action o CFA kung walang settlement. Huwag nagmamadali sa korte kung hindi pa kumpleto ang proseso sa barangay. Alam niyo po, sa huli, ang barangay conciliation ay hindi hadlang. Ito po ay isang oportunidad para maayos ang problema ng mas mabilis, mas mura, at mas maayos. Kaya po mga kabarangay, kung kayo po ay may natutunan sa video ito, maaari nyo po itong i-like, maaari nyo pong i-share sa inyong mga kabarangay, at maaari po kayong mag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Dahil every week po, nagpapalabas ako dito ng mga videos tungkol sa Katarungang Pambarangay, tungkol po sa mga lupon tagapamayapa. Kaya muli, ako po si Jeffrey Borbon na nagbibigay kaalaman para sa mas maayos na katarungang pambarangay. Magandang araw po sa inyo lahat.